breaking news po ito. Si Senate President Tito Soto sumabog po. Hindi matanggap yung desisyon ng Korte Suprema na pagbasura sa impeachment ni Sara. Nag-iiyak po. Nagmamagaling. Mga kababayan, akala mo abogado, si Iskul Bukol. Nasuplak po mga kababayan. Sinupalpal po ng Korte Suprema. At ngayon mga kababayan, panoorin po natin itong si Prof. Carlos. Binanatan po si Soto na huwag kang magmagaling, wala kang alam. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ka naman abogado, nagmamagaling ka. Diba? Ito, nagbabayad ka lang ng mga legal luminary mo tapos nagmamagaling ka. Akala mo ikaw pinakamagaling? Mas magaling ka pa sa Korte Suprema? O ito po mga kababayan, nasupalpal. Itong Iskul Bukol na ito. Akala mo kung sinong magaling. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng DZRH News. Title, Please Shut Up! Sino ang pinapa-shut up? Ang one ball diplomatic expert, Senator Senator Vicente Tito Soto III. O sabi ko sa inyo nabulaga Binulaga ni Professor Carlos Soto. Shut up! Hindi mo alam pinagsasabi mo. Mga kababayan, ano bang sinasabi ni Tito Soto? Ito po mga kababayan, panoorin po natin. Yung akala mo magaling, yung akala mo abogado, akala mo pinakamagaling na senador, dito na tumanda, dito na ako tumanda. Ako na, lahat ng alam ko na ito. Mas magaling pa ako sa Korte Suprema. Sabi niya, impossible dream daw, binago daw. Hindi daw katanggap-tanggap itong Korte Suprema. Bakit daw binasura ang impeachment ni Sara? Nako po mga kababayan, nag-iiyak. Kaya sabi niya, isa lang ang pwede dyan. Charter change ang solusyon. Nako po mga kababayan, matindi po ito. Matindi itong yabang ni Tito Soto. Panoorin natin. Forgive me, but I think impeachment now is an impossible dream. Binago Binago nila yung, parang nilang binago yung mode ng pag-i-impeach. Mas mahirap, humirap na ngayon. Dati nga madali, sapagkat yan talaga nilagay sa konstitusyon niya ng mga gumawa ng konstitusyon, lalo na yung option 3, na sinatawag nilang option 2, na 1/3 signatures lang, forward na kagad. Di ba dati nga, prayer lang, finorward na Di ba? Sapagkat mayroon ng 1/3 na nakapirme. Because, kaya nilagay yan para sa isang opisyal, impeachable officer, na hindi ginagawa ang trabaho niya o merong maling ginagawa sa trabaho niya o nakakaperwisyo sa bansa, nakakaperwisyo sa ginagawa niya para sa tao, ay pwedeng madaling alisin. Hindi pwedeng magtagal. Kaya nilagay yun dun Ngayon na sinasabi, kailangan pirmado lahat at binasa at alam ng mga at nabasa at naintindihan ng mga congressman ang kanilang articles of impeachment. Ayan mga kababayan ko. Nako, sinasabi niya, impossible dream. Binago ng Korte Suprema. Bakit binasura ang impeachment trial? Nako mga kababayan, akala mo abogado, napakayabang. Mga kababayan, lumaki na ulo nito, si Tito Soto. Ano yun, henyo ka? Mas magaling ka sa mga judges ng Korte Suprema? Tito Soto, anong alam mo? Abogado ka ba, Tito Soto? Alam mo bang i-interpret ang batas? Hindi mo nga kayang i-interpret yung yung Bill of Rights No person shall be deprived of life, liberty, or property without the due process of law. Tapos sasabihin mo, hindi alam ng Korte Suprema ang ginagawa. Yan po ang sinasabi po ni Carlos Morales, mga kabayan, ni Professor Carlos po. Ito po mga kababayan, pakinggan nyo po. Nabulaga itong si Tito Soto. Ito po. Nako.
Mula, ano ba yung kanta na? Pari hanggang hulo, Bulaga. Oh, ito professor na ito. Die Hard Marcos loyalist ito. So wala na, nagkakagulo ng mga Marcos loyalist. Shut up! Although may place, ang ganda naman Kailang may diin sabi niya, ipinahayag ni dating National Security Advisor Professor Clarito Carlos na ang persona non grata ay isang sensitibo at seryosong terminong diplomatiko na may direktang implikasyon sa ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa kanya, hindi ito dapat ginagamit ng basta-basta dahil maaari itong magdulot ng tensyon sa relasyon ng Pilipinas at China. Ayan mga kababayan. So itong sinasabi dito, yung sa laban ng China. So itong isa mga kababayan, itong laban po sa desisyon ng Korte Suprema. Ito po mga kababayan, panoorin po natin. Mamaya na natin pag-usapan yung sinasabi sa West Philippine Sea, si Tito Soto na nagmamagaling. Ito po, na para bang tinuturuan niya yung Korte Suprema na hindi alam ang ginagawa. Impossible dream daw. Ito po. Um, Alam naman natin na pagka ganun, isa lang ang magsabi na hindi. Ayokong basahin eh. Wala akong panahon bumasa. Hindi ako pumapasok eh. Hindi mo lang pinigil yun, dinelay mo. Hindi mo lang dinelay, pinigil mo na talaga ang impeachment. Pagka ganyan. What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Okay. Pag-uusapan lang yung issue pag-usapan namin yan. Kasi ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. O, kita nyo mga kababayan, palitan daw yung Constitution. Alam mo ikaw, Tito Soto, nakakabwisit ka. Yan yung sabi ng mga komento, nagmamagaling ka. Anong alam mo, abogado ka ba? Bobo! Sabi ng mga tao. Kasi nga, nakakabwisit mga kababayan, akala niya siya yung pinakamagaling. Mas magaling pa sa Korte Suprema. Papalitan daw niya yung Constitution. Ano ka? Abogado ka ba? Nag-aaral ka ba ng abogado ng konstitusyon? Sabi po ng mga tao. Galit na galit kay Tito Soto. Ano bang sabi ni Tito Soto dito? Mga kababayan, ito po yung sinabi niya sa FB. Naku, magugulat kayo dito. Akala mo kung sino ito. Ito po mga kababayan ko, panoorin nyo po. Ayan po si Tito Soto. Sabi niya dito, read the statement of Senate President Vicente Soto, deterred on the recent decision of the Supreme Court regarding the impeachment of Vice President Sara Duterte. Vicente Soto III statement, it is a sad day for constitutional law students and professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. It will take decades of retirements to correct this misinterpretation. When the law is clear, there is nothing to interpret, as any first-year law student knows. The decision is clear. Judicial legislation, the Supreme Court, as written in their decision, admitted of introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment. A clear encroachment of the power of the legislative branch as provided by the Constitution. Impeachment is now an impossible dream. Ayan mga kababayan, nagmamagaling po si Tito Soto. Na tila ba sinasabi niya, hindi alam ng Korte Suprema ang ginagawa? Mga kababayan, ito, ituloy pa natin. Baguhin na natin pagka ganyan, ano? Pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan or maghihintay tayo, decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang
opinion, otherwise na meron sinabi na ganito, kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. So, O isipin mo mga kababayan, binastos niya ang Korte Suprema. Sinabi niya kailangan nang magretiro ang mga hurado na ito. E para mo nang binastos ang konstitusyon, hindi mo na sila ginalang, Tito Soto. Ikaw yung bastos. Sabi ng mga tao, mga kababayan. Talagang nagmamagaling itong si Tito Soto. Nakakala mo, henyo. Eh nako, antayin nyo po ang bakbakan ni Marcoleta ito. Alam nyo naman si Senador Marcoleta pag nagsalita ito, sagad hanggang buto. Hanggang kay Tito Soto ay mangmang. Sabi ng mga tao, mangmang ka Soto. Ano ang akala mo sa Korte Suprema, mga bobo, nagkagaya mo? Sabi ng mga tao, mga kababayan, galit na galit kay Tito Soto. Nako po, mga kababayan. Ito po ang sabi ng mga tao. Tignan nga natin kung may kakampi dito kay Tito Soto. Alam ko mga tangalista lang. O ito. Sabi ko na talagang gagawa sila ng paraan kasi di umubra sa impeachment. Mga Filipinos, huwag tayong pumayag sa malagim na balak sa tsa-tsa. Lako po, mga kababayan. Gamitin mo na yung law degree mo sa Wanbol University. O, sabi ko sa iyo eh. Dapat palitan mo na pati Senate President kasi halata na may conflict of interest. Hindi ako naniniwala sa Soto na to. Naggagaling-galingan lang yan. Hindi naman yan abogado at hindi naman talaga na nanalo yan eh. Noong minamagic lang pagkapanalo, tignan nyo mga kababayan, binabastos ang Korte Suprema. Hindi dapat ganitong attitude ng Senate President. Nako, bobo ka, Tito Soto. Sabi ni JP Salvador. Alam mo, Soto, isa ka rin sa dapat ay impeach. Saan ka kumukuha ng pinagsasabi mo? Dapat yung advisor mo, hoy, bago sila nagdesisyon, pinag-aralan muna nilang mabuti. Hindi gaya mo na agad-agad desisyon kahit wala naman anong mukha kang magkatarantaduhang pinagsasabi mo hanggat itbulaga ka lang. Ayan. Itong si Tito Soto hanggang itbulaga lang itong bobo na ito, sabi ng mga tao, nakakabwisit. Ayan, paano kung para sa flood control projects at may bayad galing sa pondo ng bayan? Halaka, puros lang ingay ang alam nito, pinapahiyang Senado. Lawyer ba si Senate President? Ikaw ang dapat palitan kayo ni Lacson. Ayan mga kababayan, nako po itong Tito Soto na ito, walang ginagawa kundi pang babastos sa Korte Suprema. nakakapagtaka eh. Baka nga it will take years, mga retirement, bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon. Eh kung hindi nila ako, ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero pagka ganyan ang usapan, payag na ako. It's very disappointing. I have read some of the comments of the legal luminaries. Talagang, wow, ibang klase to. O isipin nyo mga kababayan, nabasa daw niya mga legal luminary. Alam mo Tito Soto, sobrang bobo mo. Korte Suprema yan, nag-aral ng ilang dekada yan bago nila ma-interpret ang batas. Hindi lahat ng nakakabasa ng konstitusyon o batas ay naiintindihan ang kahulugan nito. Eh ikaw ano ka ba, iskul bukol, bulakbol itbulagaan ka lang, bobo ka. Sabi ng mga tao, nakakabwisit. Sabi ng mga tao, mga kababayan, itong si Tito Soto nagmamagaling. O tignan nyo mga komento. Bastos ka, Soto, sabi ng mga tao. Tignan nyo mga kababayan, nagmamagaling ka. Ano ka ba, Tito Sen? Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo agad or malinawan kasi Sara dito, Sara doon ang gusto mo maging president or VP. Sabihin mo kasi pakialam mo. I agree, dapat baguhin ang ating saligang batas kasi hindi angkop sa panahong ito. Halaka. Hindi dapat sa Senado si Tito Soto, dapat mag-resign siya, bawal sa senador ang hindi sumusunod sa konstitusyon. Hindi po kayo abogado. Soto, praying kami nga masang Pilipino na isang araw binigyan ka din ni God ng surprise like BBM na kayang bayaran ng pera mo. Di ka naman abogado, alam mo naman ang audit sa COA ni BP Sara. Di ba? Nagmamagaling, impeach Supreme Court Justices, halaka.
School bukol, lawyer pala si Soto. Ngayon ko lang nalaman. Ayan mga kababayan, nako po. Yari. Si Tito Soto nagmamagaling. Binastos ang Korte Suprema. Sabi na, sana daw magretiro na. Nako, itong si Tito Soto, school bukol lang alam, nagmamagaling. Talagang ayaw, in other words, ako, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Ganon ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. Kita nyo mga kababayan, nagmamagaling itong Tito Soto na ito na wala namang alam. Mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? Si Tito Soto na akala mo magaling, nagmamagaling, wala namang alam ito, napakabobo na senador nito. Tumanda na, nag-uban na ito, wala namang alam, wala namang ambag sa bayan. Tapos sasabihin mo, hindi alam ang ginagawa ng Korte Suprema, bakit binasura ang impeachment laban kay Sara? Ayan, binakbakan ng mga tao. Hindi ka naman abogado, nagmamagaling ka. Kayo ni Lacson, dapat mawala na kayo sa Senado. Ma-impeach kayo, kayong ma-impeach kasi nagmamagaling kayo. Sabi ni Tito Soto, nabasa ko yung mga komento ng legal luminary. Wala talaga sa hulog ang Korte Suprema. Kailangan na silang mag-resign. Kailangan na silang magretiro para mapalitan ang konstitusyon. Ang yabang mo naman, Tito Soto. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha mo? Yan ang sabi ng mga komento. Galit na galit po mga kababayan dahil hindi niya matanggap itong desisyon ng Korte Suprema. Kayo po, anong masasabi niyo kay Tito Soto, itong nagmamagaling na taong ito? Ayan o, tignan niyo mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Sobrang talino nito. Henyo ng Itbulagaan, One Bull University. Walang alam-alam. Walang kaalam-alam. Naggagaling-galingan. Wala namang utak. Yan po ang sinasabi ng mga tao, nakakabwisit. Akala mo kung sino ka? Sabi ng mga tao, mga kababayan ko. Nakakagigil, sabi ng mga tao. Wala akong nakita na kumampi dito kay Tito Soto Ganyan ba ang inaakto ng isang Senate President? Bakit hindi mo ginagalang ang desisyon ng Korte Suprema? Ano yun? Mas magaling ka sa kanila? Mas mataas ka sa batas, sa konstitusyon? Bakit ayaw mong igalang ito? Bakit unanimous? Bakit hindi binaliktad ang desisyon na ito? Dapat ma-impeach si Sara. Nung binasura, galit na galit ka na. Mga kababayan ko. So anong masasabi nyo kay Tito Soto na binastos ang Korte Suprema? Mga kababayan, isang like, isang share po, isang subscribe. Salamat po for transparency, for a better democracy. Mabuhay po, ako si The Wonders Philippines. Mga kababayan, kailangan makidamay tayo dito sa diskurso na ito. Okay po?